Nabulabog ang klase kaninang umaga sa Ateneo de Zamboanga University matapos umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa video na ito, makikita na nagsisitakbuhan ang mga estudyante palabas ng paaralan. Nangyari ang pamamaril sa loob mismo ng paaralan pasado alas 7 ng umaga. Ang insidente, inilive pa sa social media. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, dalawa ang kumpirmadong patay matapos ang insidente. Kabilang dito ang isang grade 9 student na nasa pool ng pamamaril. Patay din ang grade 10 student na namaril. Well, number one, we're all heartbroken for the family of the victims. Nobody is spared from the grief and the loss that the We family are feeling and the Jalani family are feeling. Nauuna yung pakikiramay namin sa kanila. Ang grade 9 ay wala pa sa buong isip yan. At malamang meron siyang nararamdaman sa loob na hindi niya makontrol sa sarili niya. They're all victims here. And the country should come and be reflective about how we treat each other. Hindi pa malinaw kung ito ay tumalon mula sa ikalimang palapag o nagbaril sa kanyang sarili. Hindi pa sigurado pero kasi ang head wound niya was bleeding. Yung picture niya sa floor ay ang head wound niya was apparent But hindi kasi normal sa suicide yun na gano'n ang klaseng dugo. So we still have to get the full investigation report. These are still raw coming in right now. Batay sa footage ng suot na body camera ng estudyanteng namaril, may dala itong high-powered firearm at isa pang .45 caliber pistol. Inaalam na ng mga otoridad kung paano na ipasok ng estudyante ang mga armas sa loob ng paaralan. Sa ngayon, sabi ng PNP, under control na ang sitwasyon sa paaralan. Mabilis na nakaresponde ang mga tauhan ng Zamboanga City Police sa insidente at agad na nakipag-ugnayan sa mga concerned agency. We cannot tell as of now. We still have to do a full investigative report, analysis on his social media, interview with his parents, with the school. Masalimuot to. It'll take a few, maybe a day or two bago natin makuha ang whole picture. Hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril, pero ayon kay Rimulya, sisilipin na rin nila ang gaming history ng CICL. We assure everyone that we are on top of this and that this incident, as reprehensible as it may seem, will be another learning experience for our PNP and our LGUs and maybe even the parents to further be introspective and be empathetic towards what is happening to our children. Samantala, nababahala na ang Department of Education sa pinakabagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Sa pahayag ng DepEd, kanilang sinabi na nakikiisa sila sa Ateneo de Zamboanga Community sa panahon ng pagsubok. Nagpahayag din sila ng kahandaang tumulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at mga school personnel. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa kanilang mental health partners para sa pagbibigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga apektado ng insidente. Ryan Lisiges, para sa Bayan.